nais ko po munang basahin yung Proverbs 16 verse 7 hanggang 9. Ayan. Wala dun. Sa Proverbs 16 verse 7 and 9, when the Lord takes a pleasure in anyone, when he cause their enemies to make peace with him. Verse 8, bitter and little with the righteousness than much gain with injustice. Sa verse 9, in their heart humans plan their course, but the Lord established their steps. So yung mensahe po natin sa ngayon at pamamagatan po nating stay in the plan of God's will. Yan, stay in the plan of God's will. Yun po. So bago po natin pagbubulay-bulayan yung salita ng ating Panginoon, yes, tayo po muna manalangin. Hingin po natin yung banal na Espiritu na tayo gabayan. Yes, O Lord, hallelujah Lord, maraming salamat po O Diyos sa oras na ito, O Lord God, na kami yung dinako sa gawain ito, O Lord God, upang makarinig, O Lord God, na yung banal na salita, O Lord God, na nais na ipahatid sa bawat isa sa amin, O Lord God, ganoon din po sa mga nanonood online, O Lord. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat po ng bagay, O Lord God, sa kadakilaan po, O Lord God, sa gabay patnubay, O Lord, sa pagpapala na aming tinatamasa, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat po ng bagay. Lord, dinudulog ko po sa iyo, O Lord God, ang mensaheng ito, O Lord God. Lord, inaamin ko po, Lord God, na ako po ay walang sapat na kaalaman, O Lord God, bagkus po, Lord, ako po ay umaasa, O Lord God, sa banal na Espiritu, O Lord God, na karunungan, O Lord God, na nawa po, O Lord, itago mo po sa iyo, sa banal na likuran, O Lord God, upang iyong salita lamang, O Lord, ang maumutawi sa iyong mga labi, O Lord God. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat po ng bagay na aming natatamasa, O Lord God, sa oras na ito, O Lord. Wala po kaming maibabalik sa iyo, Lord God, kundi purihin kayo, dakilain kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, ito po, at stay in the plan of God's will. Manatili sa planong kalooban ng Diyos. Amen. So, paano po ba natin malaman ang kalooban ng Diyos? Amen. So, hindi po natin tiyak, Hindi po natin tiyak. Pag ikaw ba nagplano o nagkaroon, nagbabalak na magtatayo ka ng negosyo mo, matik ba kaagad na ito ay masasabi mong God's will? Ito ba, pagka sinabi mo na tatayo ka ng negosyo na ganito, ito ba kaagad? Masasabi mo ba kaagad to na ito yung kalooban ng Lord? Hindi pa, di ba? Hindi mo pa masasabi yon kasi karamihan po sa atin, bagaman karamihan sa atin, nakakaranas na din po siguro na magtayo sila ng sarili nilang negosyo, subalit hindi lumalago. Amen? Nangyayari? Hindi. Nangyayari. Nangyayari yun. Nangyayari. Na nakakapag-provide ka ng mga bagay-bagay, pero kalaunan, unti-unti na rin nawawala. Amen? So dito po, hindi mo masasabi na lahat po ng ginagawa mo is a will ni Lord. Amen? So dito po, sinasabi po dito sa verse 8, sinasabi sa verse 8, bitter a little with the righteousness than much gain with injustice. So bakit? So siguro kung pinaplano mo yung negosyo na, Lord, gusto ko ng business na ito para makilala ako sa buong nasasakupan ko, may injustice? Lord, napoprovide ko itong mga gamit na to. Gusto ko ma-provide itong mga gamit na to kasi gusto ko na magiging tanyag din sa lugar na ito, na ako sa lugar na ito. Naroon pa rin yung injustice. Amen? So masasabi mong injustice, nandun pa din. Amen? So dito po tayo, dito muna tayo sa stay in the plan. Ibukod po muna natin yung God's will. So, sino po ba yung nakakarinig na rito ng stay in the plan na nag-viral online? Nag-viral na ito online sa pamamagitan po ni Sara Duterte at ni Kimbo. Ito po yung nila, bangayan po nila at kalaunan sinabi ni Sara sa kanya, stay in the plan. Bakit stay in the plan yung inaano mo? Di ba?
So dito po doon sa pinaplano nilang steam the plan, ang tanong doon, gumana ba? Nangyari, naganap ba? Hindi, di ba? Hindi naganap yun. Bagaman yung mga pagsulong nila na yun, naandon yung mga malalaking tao na mapuwersang tao na mas mataas ang katungkulan sa gobyerno, subalit hindi pa rin naganap. Ang tanong doon, bakit? Kasi dito din po pumapasok yung injustice. Sinasabi po rito, injustice gain with injustice. Masama, yung masamang pamamaraan. Pag masamang pamamaraan yung ginagawa po ng bawat isa po sa atin, matik na po yun, hindi po yun God's will. Hindi po yun will ni Lord para sa atin. Halimbawa na lang po sa buhay po natin, sa po natin sa pang-araw-araw. Meron po tayong kasamahan sa trabaho na madalas po natin makakagirgiran. Madalas makakagirgiran. Tapos masasabi mo sa kanya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Ako yung nagsasabi ng totoo. Tapos may isa pang dumating na sumulsul doon sa kanya, na sinulsulan din siya na parehas na sila hindi nagsasabi ng totoo. Amen? So tapos ikaw ngayon, dahil mag-iisa ka na lang, wala kang magagawa kundi manahimik, Pero may isa kang salita na bibitawan sa kanila, sige, kung yun yung paniniwala nyo, paniwalaan nyo. Pero lalabas at lalabas yung katotohanan dahil hindi mananaig ang masama sa mabuti. Di ba? Naandun yung injustice. So hindi mo talaga asahan na mangyayari yung lalabas talaga yung katotohanan. Sapagkat si Lord, kung si Lord yung magagawa ng way sa buhay mo, hindi niya ibibigay yung ikakapahamak mo. Amen? So dito naman po tayo sa God's will. Dito tayo sa God's will kasi mas maganda yung God's will. Walang injustice dito. Walang injustice dito sa God's will. Dito sa verse 9, sinasabi po dito sa verse 9, in their heart humans plan their course, but the Lord established their steps. Amen? So sa tuwing tayo ba may hinihingi sa Diyos, pagka naghihingi po tayo sa Diyos, ito po yung nagiging sandigan po natin. Amen? Ito po yung nagiging, yung pinangahawakan po natin. Itong verse 9 na to. Nasasabihin mo na ako yung magpaplano nito, pero kalooban pa rin ni Lord yung masusunod. Amen? Kahit na anong gagawin ko, ito pa rin yung kalooban pa rin ni Lord ang masusunod, kahit na may kakayahan pa akong gawin to. Amen? So kaya niya sinasabi dito sa verse 9 na yung pagpaplano ng tao, kasi pag tao yung nagpaplano is nagkakaroon po ng pagbabago. Amen? Halimbawa na lang, pupunta ka ng palengke, uulam ka ng sweet and sour, tapos bigla ka nakakita ng mga sariwang gulay. Matik yun, magbabago na kaagad yung gagawin mo. Maggulay na lang ako, sariwa yung mga gulay eh. Di ba? So, kumbaga dito sa human's plan, parang matik o kumbaga segundo lang. Segundo lang yung mangyayari sa atin, babago na kaagad yung isip po natin. So dito po yung hinihingi po natin, sabi po dito sa sa verse 3, sinasabi niya rin po and there's dito sa verse 9 in their heart, but dito po inulit sa verse 3 So kung babalikan po natin yung 16 verse 3 sinasabi niya rito, commit to the Lord with whatever you do, and He will establish your plan. Amen? So hindi lang pala dito sa verse 9, meron din pala sa verse 3. So dito po dito po yung mga pangako ni Lord sa atin na kung susunod lamang tayo sa will ni Lord. So ngayon, ang lagay ba? Puro na lang tayo hingi. Puro na lang tayo hingi. Na kung minsan yung hinihingi po natin, nagiging
sariling kapakanan na natin. Yung hindi lalago yung ano mo kasi gusto mo makilala ka lang. Hindi yung mga pino-provide mo kasi gusto mo lang. Parang gusto mo lang, hindi yun yung will ni Lord. So dito po, sinasabi po rito, na yung paghingi po natin, hindi ka agad ibinibigay. Pero dito po sa point na to, sinasabi po rito na commit to the Lord whatever you do. So dumating ba sa time natin na tayo naman ang magtatanong sa atin sarili na, Lord, ano po ba yung kailangan mo sa akin? Amen? Ano po ba yung nais mo na ipagawa sa akin? Amen? So dito po, hindi po natin naiano po sa atin sarili na yung tayo naman, yung hihingi kay Lord na siya yung mag-aano po sa ating sarili. Siya yung magmamaniobra ng ating sarili. Madalas po tayo na lang ang gumagawa. Dahil sinasabi po dito sa Proverbs 3:6, 3 verse 6, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. Di ba? So kung iisipin po pala natin kung isasubmit lang po pala natin yung ating sarili kay Lord, meron po tayong tamang direksyon. Ang gusto ni Lord ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Hingin natin kung ano ang will niya kasi yung will ni Lord, ano po ba yung will ni Lord sa atin? Go, therefore, and make disciple to all nation. Amen? So dito po yun, ang tanong naman natin dito, paano po tayo makakapag-disciple to all nation, na kung tayo mismo, hindi tayo sida sa pananampalataya, kida-kida din. So paano po natin magagawa yung disciple to all nations? So ang dapat po sa atin is submit po natin yung ating sarili. Amen. So dito naman po natin bibigyan yung Lord, kumbaga sa lahat po ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay, baka tayo naman po yung magbibigay sa ating sarili na, Lord, sasubmit ko na yung sarili ko, gawin mo, ikaw nang bahala, sa'yo to Di ba? Hindi natin nagagawa yung kung minsan. Kasi nagkakaroon po tayo ng pansarili nating desisyon. Binibigyan na tayo ni Lord ng pagkakataon, Binibigyan na tayo ni Lord ng pagkakataon na kadalasan, dinadala tayo sa gawain na ganito. Pag dinadala tayo sa gawain ganito, ang tanong doon, nananatili ba tayo? Amen? Mananatili ka ba? Baka makatulad po tayo. Baka magagawa lang nating manatili kung yung buhay po natin gagawin ni Lord na parang movie na yung oras mo makikita mo na rito. Makikita mo na sa kamay mo na, 24 hours na lang pala ako. Siguro kung ganito yung gagawin ni Lord sa ating buhay, lahat ng churches siguro sa buong mundo puno. Siguro dito sa ating gawain na ito, wala kang makikitang bakanting upuan. Amen? Kasi dito makikita mo na lang, katulad na lang po sa pandemic, COVID-19. COVID-19 na nanatili tayo sa bahay, ito yung panalangin. Lord, tanggalin mo na yung virus na ito. Lord, hindi kami gawa sa virus na ito, Lord. Lord, tayo ng Lord. So dito dininig, parang kakaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Noong mga panahon naman na tinanggal niya na, ano na naman nangyari sa atin? Amen? Amen? Naiisip ba natin yung church ngayon? Samantala nung pandemic na halos nakulong ka na lang sa bahay. Lord, Diyos ko, patawad. Lord, kalakasan. Lahat na lang ng gagawin mo, Lord. Tapos ngayon, naging tinanggal na, binigyan na,
Pinakinggan na ni Lord yung hiling mo na tanggalin, na alisin na yung virus, pero ito na naman, nakalimutan na si Lord. Di ba? Napaka ng buhay po natin, ano? Biglang nagbabago. So kaya pag yung tao talaga yung nagplano, ano? Kapag tao talaga yung nagplano, hindi talaga nagkakaroon ng katuparan na talagang masasabi mong kalooban ni Lord, ano? So dito po sa nangyayari sa atin, ano, sa mga nakaalala po, no, sa lingkod ng Diyos na si Job at si Abraham, na nakamit nila ang will ni Lord, kasi sabi nila sa kay Lord, ikaw na ang iyong kalooban ang masusunod. Amen. So hindi imposible sa ating buhay, ano, hindi imposible sa ating buhay na kapag sinabmit natin yung ating sarili sa Diyos, sasabihin po natin sa Lord, Lord, ikaw na, ang iyong kalooban ang magaganap, O Lord, sa aking buhay. Malamang magiging katulad din po tayo nila Job at ni Abraham. Ano? Na kung paano niya pinalago, na kung paano, kung iisipin po natin, ano, sila Job at si Abraham, na kung gaano sila kalago noon, tapos dumating yung pagsubok sa kanila, yung hindi nila inaasahang paglago uli ng kanila, mas dumoble pa. Amen? So naandun eh. Kasi sinabi po nila na yung kalooban mo ang masusunod. Amen? Si Job nga, handa na siya, suko yung sarili niya eh. Yung kalooban mo masusunod, kung mamatay man siya ngayon, kalooban ni Lord yun, tatanggapin niya. Amen? So, pero sa kabila po ng mga pangyayari ngayon, no, na yung sarili, kumbaga yung sarili niya, isinabmit niya ng buo sa kay Lord, imbis na yung iniisip niya na mamamatay siya, pinagpala pa siya ng doble. Di ba? So, ganun kabuti si Lord. Kung yung will ni Lord, yung susundin po natin. So, kung will ni Lord, yung nanaisin mo, lahat ng pagpapala, kahit hingiin mo man yan o hindi, dadating sa iyo. Kung mananatili ka sa plano ni Lord, ano, yung will ni Lord sa buhay mo, magkakaroon ka ng direksyon sa Kanya. Ano, hindi mo masabi na, hindi mo maiisip, ano, na pagka ako ba nawala sa mundong to, saan kaya ako, no? Kapag ako ba nagkaroon ng ganito, lalago kaya. Ano? So dito po, inaano po natin yung ating sarili na lahat ng pwedeng mangyari ay dapat po natin i-commit o i-submit sa Lord. Kung gusto mo ng pagpapala o gusto mo magkaroon ng direksyon ang buhay. Amen? So yun po, at napakabilis na lang po, at dito na po tayo sa pangalawa, pangalawa at panghuli. Pangalawa at panghuli na yung wisdom. Wisdom. Kapag nagbigay si Lord sa iyo, kapag may pinlano si Lord sa iyo, na yung will niya is a wisdom, una ang kasama. Amen? Wisdom ang unang kasama. Sabi po dito sa Proverbs 4 verse 11, I instruct you in way of wisdom and lead you along the straight path. Ano? Sino po ba yung nakilala sa anak ni Haring David at anak po ni Bathsheba? Ano? Na ito po yun ay humingi po siya ng wisdom. Amen? Sino nakilala? Solomon, si Haring Solomon, na kung iisipin po natin, hari na siya eh. Pero bakit ang hiningi niya pa rin kay Lord? Wisdom. Sinabi niya po doon sa kay Lord na bigyan mo ako ng karunungan upang pamamahalaan ko ang aking nasasakupan. Amen? So dito po, hari na po siya. Sinasabi na po ni Lord, hari ka na. Kumbaga, pwede mo nang hilingin kung ano yung gusto mo, pero subalit, wisdom. Kasi alam po ni Solomon na yung wisdom
ay magmumula sa Diyos, yun po yung magiging God's will. Ito po yung magiging kaloob ni Lord. So kung titingnan po natin si Haring Solomon sa mga nakilala kung iaalin tulad po natin si Haring Solomon sa mga ordinaryong tao, at ito po ay katulad po siya, kumbaga hindi man talaga katulad pero may pagkaangkop, may ni Duterte. Si Duterte pagka alam ni Duterte na drug addict ka, masama kang tao, bukas lang lulutang ka na sa ilog. Bukas lang laman ka na ng balita. Alam na. So bakit? Si Solomon ganun din po ang ginawa niya sa kay Adonaya, na anak po ni Hagit. Na yung ito po ay sinabi niya nung lumapit po si Adonaya sa kay Bathsheba na hiniling na mapangasawa ang babaeng Abisag na taga Sunet, dito po na nakita po ni Solomon na yung pagiging masama ni Adonaya. Ano po yung sinagot niya? Nung lumapit si Bathsheba sa kay Solomon, sabi niya na payagan mo na mapangasawa ni Adonaya at ganito, ganon. Tapos nung malaman po ni Solomon, sabi po ni Haring Solomon na parurusahan nawa ako ni Yahweh ngayon kung bubuhayin ko pa siya. Hindi ba? Ganon yung patakaran ni Haring Solomon. At may isa pa siyang alagad na si Abisag, isa pa siyang alagad doon, na talagang pagkainutos niya, puntahan mo to, patayin mo, talagang mangyayari, magaganap. So kung iisipin po natin, bakit si Solomon, bakit si Solomon ay patuloy na nagiging malakas, nagiging lumalago yung kanyang papalakad sa kanyang sambahayan, sapagkat ito po ay ang bawat desisyon na ginagawa niya, sinasubmit niya sa Diyos. Dinudulog niya sa Diyos. Kung natatandaan po natin, sabi niya, kapag ikaw nanumpa sa akin sa pangalan ni Yahweh, at kapag nagkamali ka, papatayin ka, mamamatay ka. So ito po yung ni Duterte, na kapag adik ka, sige, subukan mo sirain yung bayan ko, papatayin kita. Masisira ang buhay mo. Hindi ba? Ganito si Duterte. Pero ang pagkakaiba lang nila, sapagkat si Haring Solomon is si Lord mismo, ang Diyos mismo, ang nagbigay sa kanya ng kakayahan. Binigay sa kanya ang lahat ng kanyang katalinuhan. Hiningi, sapagkat dito po, kapag will ni Lord na ang hinihingi mo sa kanya, ay ibibigay niya package yun. Protection sa iyo. Tingnan mo, si Haring Solomon walang nangahas. Walang nangahas na makipag sa kanya. Kung mayroon man siyang kung nagkakaroon man siya ng laban sa ibang bansa na ibang bayan, na pagtatagumpayan niya. Amen. Si Haring Solomon kapag nagpapatupad ng batas, gumagana. Dahil yung wisdom. Dahil sa wisdom na kaloob ng Lord, sabi nga dito, pag kayong mga bagay na ibinigay sa iyo ng will ni Lord, wala pong injustice na magaganap. Hindi masama. Tingnan sa pamamalakad ni Haring Solomon, makikita po natin doon na kung paano pinagkaloob ng Diyos sa kanya yung wisdom. Pero hindi siya nagkaroon ng problema. So sa nangyayari sa buhay po ni Solomon, unang-una talaga ang siyang humingi ng karunungan sa Diyos. Sabi nga ng Diyos sa kanya, pwede mo namang hilingin na humaba yung buhay mo. Pwede mo ring hilingin
na yumaman ka. Di ba? Pero doon sa hiningi ni Lord, sabi nga sa Proverbs 4:11, no, I instruct you in way of wisdom. Ano? Tuturo niya. So kung yung wisdom, wisdom na manggagaling sa Diyos, ito po yung mga kagandahang mangyayari sa ating buhay. Huwag lang yung wisdom na gawa-gawa mo lang. Kasi pagka nagkaroon ka ng wisdom mo, na gawa-gawa mo lang, mapapahama ka. Amen? So kung gusto mo magkaroon, kung gusto mo magkaroon ng relasyon o pagpapala mula sa Diyos, dapat submit at i-commit mo lahat na iyong gagawin. Kasi dito po sinasabi, na in all your ways submit to Him and He will make your path straight. So dito po sa verse na ito, pinapakita o pinapaliwanag po sa bawat isa sa atin na ito po ay hindi Kanya pababayaan. Amen? So kung tayo po ay magkaroon ng pagdadalawang isip, talagang mangyayari sa ating buhay, na binigyan ka na ng pagkakataon ni Lord na dumalo sa ganitong gawain, subalit hindi tayo nananatili, hindi mo maalaman na yung Proverbs po pala na sinasabi na binibigay po sa atin ni Lord ay puno ng Kanyang mga pangako. Amen? Hindi mo maalaman na yung Genesis pala ay ito yung simula kung paano niya nilikha ang sanlibutan. Amen? So kung gusto mo makamtan o makamit yung mga pangako ni Lord sa buhay mo, submit natin yung ating sarili. Amen. Bagaman na marami na rin sa atin na naging matagal na sa ganitong gawain pero kalaunan ay humiwalay pa rin. So dito po hindi po natin alam kung ano po yung mga dahilan nila, bagkus dito po may isip po natin yung will ni Lord sa kanila na kanilang sinayang. Amen? So dito po natin makikita yung will ni Lord at yung wisdom na manggagaling sa Kanya ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen? So dito po kung mamuhay tayo ng ayon sa pinagkaloob ng Diyos, hindi ka lang dito sasagana. Hindi ka lang dito, hindi mo na iisipin kung ano yung magiging buhay mo sa kabila. Kasi kahit na yung mga lingkod ng Diyos na sinabmit po nila o nagpagamit sila o inano po nila yung kanilang sarili sa Diyos, na sila po ay kinuha na ng Diyos, di ba? Nagkaroon po sila ng magandang buhay. Hindi lang dito. Amen? So kung gusto mo magkaroon kung gusto mong mamuhay at magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos, submit natin ang ating kalooban. Submit po natin ang ating sarili. Magiging first priority po natin kung ano man po yung nais ni Lord sa ating buhay. Amen? So yun po, tayo po manalangin. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa mensaheng ito, Lord God. Na nawa po, Lord, ay ito pong mensahe na ito ay tumimo sa aming puso at isip po, Lord God. At upang ito po, Lord God, ay magamit, O Lord God, ng aming spiritual, O Lord, at maibahagi, O Lord God, sa mga taong hindi pa lubos na nakilala sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat po ng bagay, O Lord God. Wala po kaming maibabalik sa iyo, kundi po rin kayo, dakilain kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.